Magandang araw po. Ito po muli ang inyong Alwagi. Mayroon lang po akong gustong i-share sa inyo. May gagawin po akong LPG cabinet. Yari po ito sa bakal. So, yung iba kasing mga LPG tank, andyan lang yan, pakalat-kalat lang. So, yung iba naman, nilalagyan ng cabinet, pero sarado. Itong gagawin natin, kakaiba ito mga idol. Sundan po ninyo yung paggawa ko nito hanggang sa matapos para magkaroon kayo ng idea. So ayun po, salamat po ng marami. Nawa po may mapulot kayo. Muli, ito po muli ang iyong Alwagi. Sumasaludo po muli sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo mga idol para marami kayong mapulot ng mga idea. So at i-hit na rin ninyo yung notification bell dyan para kada mag-upload kami ng bagong video, meron kayong mapanood muli. Ayun, salamat po. Tandaan po natin sa Alwagi, wala pong maliit na trabaho, lagi pong una ay serbisyo. Salamat po. Ayan, good morning po. Ito po muli ang inyong Alwagi. Meron lang ako sa inyo gustong ibahaging isang maliit na project, no. Ito yung tinatawag na ledge, no. So, maglalagay tayo dito sa ilalim nito ng cabinet para ipasok itong dalawang tangke ng LPG na to. Yan. At malimit ay nababasa dito kasi gawa dyan, open yan eh. Ayan o. Pag umulan, pumupunta dito yung tubig. So ngayon, kaya ang ginawa ko, ang minabuting gamitin na lang natin dito materialis ay metal. So tubular at saka yung flat bar. So yun ang gagawin ko dito. So ayun, abangan ninyo mga idol. Ayan, ito yung gagamitin nating materialis doon sa ating gagawing cabinet ng tangki ng gas. Ayan, itong tubular 1x2, 1.5 ang kapal, at saka itong flat bar. Yan yung gagawin natin parang pinaka screen. Ayan. Ngayon magsusukat na tayo at puputulin na natin to. So ang gagawin natin mga idol, puputulin na natin muna lahat. Kaya kailangan natin i-check kung ano yung mga haba niya para pag handa na, putol-putol na, tuloy-tuloy na yung ating pag-welding. Ganun lang yung pag-prepare. Ayan, dito muna tayo. Unahin nating putulin yung pinaka-frame nya kasi wala tayong paglalagyan kung hindi naman natin gagawin muna yung kanyang body. So ito yung pagpuputol na safe. Ganito yan ito ka mag-start sa unahan. Yan. Tapos yan, ganyan. Tapos ikot mo. Yan. Tapos ikot uli. Huwag mong didiretsuhin, no? Ayan, ito yung last. Ayan, at ang isa pa, bago mo ibaba, kailangan naka-stop na yung machine, no? Para iwas disgrasya. Ayan, at nakat na nating lahat. Simulan na natin ang pag-welding para tuloy-tuloy na nating magawa yung body at susunod na yung pinaka-screen. Ayan, yan, itayo na natin agad yung pinaka-body, no? Ayan, grinding na natin para makinis na, wala yung mga bukol-bukol. Ito naman yung yung para na do sa screen, yung pinaka-wall niya na gagawin natin parang screen. Ayan, ready na lahat. Ayan, yan mga yan, lahat yan isang haba lang. So ito na, ginagawa na natin yung pinaka-wall nya. Screen, makakapal na bakal yung ginagawa natin na yan. Ayan, yan yung pinakamalaking wall. Talagang kailangan pukpukin, hindi kaya ng kamay eh. Yan, yung sobra kakatingin natin kasi pinasubra ko talaga yan eh, para maipit natin ng tama dun sa pwesto. Ayan na, ikabit na natin yung isang wall, no?
Yun na lang magkabila, left and right, at saka yung doon sa ilalim. Pero pintuan yun eh, magkakat pa tayo ng gagawin nating frame para sa pintuan. So ayan, gagawin na natin yung kanyang pintuan. Ito, natabas ko na, oh. Hindi ko na sa inyo nakikita kung paano ko pinutol. Pero yung ito, dalawa yan, parang abaniko yan. Ang pagbukas niyan, parang butterfly ba? Kaliwa, tapos isang kanan. Kaya lang, binuo ko ng isang buo yan kasi mas maganda kung bubuuhin mo siya ng isang buo. Pag buo na siya, saka mo ngayon siya hahatiin dito. Dahil kung gagawa ka ng magkahiwalay na isang kaliwa at isang kanan, maaaring mayroong problema sa sukat. Maaaring lumiit ng konti yung gitna, yung kabilang dulo. Hindi kagaya nung ganyang buo mo gagawin. So ngayon, naka-welding na yan. Ayos na siya, firm na yung kanyang connection, yung pagkakakabit. Tapos saka mo na lang hatiin dito yan, maglalagay ka pa ng dalawang ganyan. Ayan, ganito yan. Ganito rin yung gagawin natin, kagaya nito, ayan oh, nakasaklob yung isa. Tapos dito, ganun din, puputulin din natin yan, bali dalawang bakal dyan eh. So ganun din, para may ganito din. So ganun lang, kasi pag ginawa mo sing dalawa yan, pa isa-isa yung gawa mo, magkakaroon ng problema yung size. Yan, ganito yung ginagawa natin, ano. Yan, oh, kita mo yun, may kaltas na yun. Dito, may kaltas din dito yan. Kasi buo dati yan, oh. Babawasan mo, ngayon, saka mo ngayon ipapasok to. Yan. Dalawa yan, eh. Yan. So, yan, ganyan, oh. Ganyan ang mangyayari. Ngayon, saka mo na ngayon, pag na-welding mo na yan, magkabila-bila, saka mo na ngayon puputulin to. Yan, para hiwalay na sila. So ganun lang, kasi kapag gagawa ka ng paisa-isa, nagkakaroon niya ng pagkakaiba ang sukat. So hindi siya minsan magka-size yung ano, dahil minsan yung sukat natin sa pagkakating natin, hindi naman tayo perfect kung kamay-kamay lang, mabuti kung by machine. So ganyan lang. So dito gagawin ko pa tong isa na to bago natin i-welding. Okay? O yan, ito na yung frame ng door cover ng ating cabinet. Binubuo na natin para mailagay na natin yung screen na wall nya. O ayan, nabuo ko na yung door cover. So ang gagawin na lang natin dyan, dahil kulang pa yung flooring, yan, gagawa pa tayo nung kagaya yung sa dingding na yon para malagyan natin yung flooring. So ayan mga idol, oh. Yan. Dito natin ilalagay yung ano, yung LPG sa loob nito, dalawang ano yung tangke. Ayan. Kagandahan nito, bakal ito at saka maraming butas-butas, so may singaw man yung tangke, so makakalabas. So ayan na, natapos na natin yung welding at naikabit na natin yung pintuan. So ayan, painting na lang tayo. Ayan, tingnan nyo, oh. Ang ganda ng pinto. Ayan, kumpletong-kumpleto na pati yung flooring. Ayan, oh. Ayan, may flooring na siya. Is na yung pintuan. Nilalagyan ko nga ng epoxy yung mga tinamaan ng welding para mamasilyahan ko na. Tapos dito sa kabila, yan, itong pinakababaw na to, wala nang screen yan kasi meron diyang kahoy na matatakpan yan. Para dun sa mga ngayon palang ano, gagawa ng ganito ay mag-DIY, ito po ang ginamit nating bisagra dyan. Ayan. Ayan. Ang tawag po dyan ay, ayan, ang tawag dyan ay cylindrical hinge. Meron niyang 1/4, may 1/2, may 3/8, no? May uno. Yan. Tapos dito sa paan niya, para ano, may pang-adjust tayo kung mababa do sa kabila ng flooring. Ayan. Ilagyan natin yan. Yan. Stainless yung ginamit ko kasi medyo basa dun sa paglalagyan nito eh. Para kahit nakababa dito, may resistance siya sa kalawang. Ayan, na primer na natin siya.
Black talaga ang kulay niyan. Kaya lang ginamitan natin siya ng primer. Ay wala tayong stock kung hindi yung white eh. Ano yan epoxy primer yan. Ayan, yung loob pa. Ayan, i-spray natin yan para mas madali. Ginawan nga pala natin ng handle. Ayan parang stainless pero galing lang yan dito. Ayan sa tubular 1x1 ito. Ayan pinabricate lang natin yan para may hawakan naman. Tingnan mo dito sa tagiliran. Ayan. So ang kagandahan dito sa handle na to, pag nakaganyan, hindi mo yung kayang buksan dahil nakalock yan. Kung gusto mo mabuksan, ganyanin mo siya. Open siya, no? Tapos pag ganyan mo, yan, sarado siya. So ngayon kapag hindi alam ang magbubukas niyan, hindi niya mabubuksan kahit hilahin niya ng hilahin. So ayun, isip-isip lang minsan, sariling diskarte para makagawa tayo ng mga ganyan. Ayan, pinturahan ko na ng primer lahat, pati yung loob. Sinama ko na rin yung handle para isa na lang ang kulay. Walang nagkukulay stainless kasi itim yan mas maganda itim lahat. Ayan, dito na tayo sa top coat. Ito na yung pinaka kulay niya talaga, itim lahat yan. So automotive paint yung ginamit natin dyan kasi mahirap i-spray yung enamel Ayan, gagawin natin yan mga 3 coatings para matibay siya. Ayan, natapos na natin ang painting. Buksan natin. Dito pa sa isa. Yan smooth, di ba? Yan Pag nakasarang ganyan, nakakita mong ganyan, nakaganyan yung open yan. Pag binaba mo ng ganyan, close yan. So ito, open. Ayan, nakaganyan So, ayan baba mo. Ayan, close na yan. Di ba? So try natin kung kakasya yung tangke. Ayan, walang laman yan kaya medyo magaan. Yan. Ikabit na rin natin yung hose para pag nakita nila ay sabihin ay kinabit na rin pala natin. Ayan, sara natin. Yan, hindi sumabit, maluwag pa nga Ayan. Ito na ngayon yung itsura niya. Maluwag pa yung tangke. Ayan na. Paulit-ulit bukas uli. Bukas na naman. Ayan, talagang ipinopromote niya yung gawa niya. Ayan si Anluwagi. Ayan, sara na uli. Galing nung handle mo, malilito ang magnanakaw dyan. Hindi niya mabubuksan yan So ayan kaya hindi ko nilagyan ng screen yan doon sa may parting ibabaw kasi matatakpan naman siya nung nasa ibabaw na tabla. Ayan na mga idol, natapos na natin yung ating cabinet LPG cabinet. Ayan. Ang galing. Ayan sana may nakuha kayong idea doon sa ating ginawang cabinet. Bakal lahat yan mga idol, yan ganyan na yung bakal dyan. Baka isipin nyo kahoy bakal dyan, 316 ang kapal dyan, 1 in 1/2 yung lapad. Ayun mga idol, sana meron kayong napulot salamat ng marami sa inyong panonood at nawa po'y patuloy kayong sumubaybay sa amin. At yung mga ngayon lang dinaanan ng video na to, pwede po kayo mag-subscribe mga idol at i-hit na ninyo yung ating notification bell dyan para pag may bago kaming upload, mapanood agad ninyo. Muli ang inyong Anluwagi, minsan pa'y sumasaludo sa inyo. Sa Anluwagi po, walang maliit na trabaho, laging una ay serbisyo.